Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Forgotten God, which is the Holy Spirit. So, the Spirit illuminates and teaches us. So, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, sabi rito, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. So, natanggap na daw natin yung Santong Espiritu na natanggap natin yung Santong Espiritu na hindi Santong Espiritu ng mundo, kundi yung Santong Espiritu ng Diyos. Nang dahil doon, maiintindihan na natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. So, sa unang teaching, ang sabi rito, the Spirit knows the depths of God. So, for example, ang isang tao, kahit na magsalita yan, or kahit na kilala mo na yung, sabihin mo na pa na kilala mo na yung tao, hindi mo pwedeng sabihin na alam mo na yung nasa isip niyan, kilala mo na yan, alam mo na yung gagawin niyan. So, walang ganun eh. Talagang ikaw lang, or yung sarili mo lang mismo ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ganun din sa Panginoon. Ang sabi, the Spirit knows the depths of God. Walang ibang nakakakilala or walang ibang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon kung hindi ang Espiritu Santo. And yun, dahil sa pagmamahal, dahil mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niya sa atin yung Espiritu Santo na yun. Hinayaan niya na manahan sa ating mga tao yung Espiritu Santo na iyon, nang sa ganun maintindihan natin siya, malaman natin kung ano talaga yung nasa isip niya. So ayun, sa ikalawang application, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the Spirit reveals the thoughts of God. So yun ang sinasabi ko, ang Espiritu Santo, siya lang yung nakakaalam sa kung paano mag-isip or sa kung ano yung iniisip ng Panginoon or ng Diyos Ama. So, nire-reveal niya sa atin, pinapakita niya sa atin kung ano nga ba talaga yung kaisipan or yung kagustuhan ng ating Diyos Ama. Kaya natin nalalaman na maganda to, mabuti to, masama to, or kalulugdan ng Panginoon to, kalulugdan ng Diyos to, dahil sa Espiritu Santo. Kumbaga, siya yung nagpapakita sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng pagkakaintindi or ng understanding para malaman or para matukoy kung ano yung iniisip ng Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the Spirit reminds us the Word of God. So ang Santong Espiritu ang kumikilos or gumagalaw para maintindihan natin o para maalala natin or maintindihan natin yung salita ng Diyos, yung Biblia or yung mga Bible verses na yan, na siya yung nananahan, siya yung gumagalaw sa atin, sa katauhan natin, kasi hindi mo naman kasi mai-apply sa buhay mo or hindi mo talaga maiintindihan sa buhay mo yung mga Bible verse na yan or yung mga aral ng Panginoon na yan nang ikaw lang. Kaya nandiyan ang Espiritu Santo para siya yung gumalaw sa atin, siya yung manahan sa atin, siya yung mamuno sa atin para maintindihan yung salita ng Diyos. So sa application po na tayo, paano nga ba natin ito may a-apply sa ating buhay? So sabi rito, study biblical doctrines prayerfully. So kapag nagbabasa tayo ng Biblia or kapag nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos, hayaan natin na mamuno sa mga puso natin ay yung Espiritu Santo. Wag tayong dumepende sa pangsarili natin. Kaya dapat hayaan natin na yung Espiritu Santo ang mag-take
control or yung talagang kumontrol sa atin habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. So sa ikalawang application ng sabi rito, rely on the Spirit to understand revelation. So sabi mag-rely daw tayo sa Espiritu Santo. Isuko natin, kumbaga siya yung sa kanya tayo umasa, sa kanya tayo dumepende, na kapag nag-aaral tayo ng Biblia o kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos or nakikinig, wag nating ibase sa sarili nating utak or sa sarili nating katalinuhan yung pag-intindi sa salita ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng mindset na sa Espiritu Santo tayo nagre-rely, sa Espiritu Santo tayo dumedepende, na Holy Spirit, ikaw na ang bahala, na tulungan mo akong maintindihan to, tulungan mo, ipaintindi mo sa akin to, ganun. So rely on the Spirit to understand the revelation. Sa ikatlong application, ang sabi nito, obey the Spirit's teachings and reminders. So yun nga, para maging matagumpay or para talagang makita na gumagalaw sa atin o nananahan sa atin ang Espiritu Santo, ay dapat mai-apply natin or masunod natin yung tinuturo niya o yung tinuturo ng salita ng Diyos. Talagang kapag doon mo talaga masasabi, na talagang gumagalaw sa iyo or tunay na nananahan sa iyo ang Espiritu Santo, kapag hinahayaan mong baguhin kanya, kapag hinahayaan mo na pag ginagawa mo yung mga bagay na kalulugdan ng Diyos, kapag gumagawa ka ng mga bagay na tama at nang hindi sumusuway sa Panginoon. So ayun, obey the Spirit. So sundin mo ang Espiritu Santo. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat and glory to God. Thank you po.